Paano kung ang pinakamahinang klase sa buong mundo ay palihim pala na pinakamalakas? Sa araw na ginising ng bawat estudyante ang kanilang kapalaran, inasahan ng lahat na magiging isang maalamat na bayani si Feng Zhu. Pero nang magising siya bilang isang necromancer, napuno ng tawanan ang buong paaralan. Tinawag siyang basura, tinuya ang kanyang kinabukasan, at inakalang tapos na ang buhay niya. Ang hindi nila alam, kakagising pa lang ng tunay niyang kapangyarihan. Nakatago sa loob ng kanyang katawan ang isang misteryosong sistema na kumokonekta sa kanya sa nakakatakot na kaharian ng mga patay, kung saan ang bawat kalansay na pinapatay niya ay lalong nagpapalakas sa kanya. Ang bawat kaluluwang kanyang nilamon ay nagpapataas ng kanyang kapangyarihan, at ang bawat labanan ay naglalapit sa kanya upang maging isang hindi mapipigilang solong hukbo. Ang mga taong pinagtatawanan siya ngayon ay malapit ng matanto na ginawa nila ang pinakamalaking pagkakamali sa kanilang buhay. Ilang dekada na ang nakalipas, biglang nakaranas ng matinding sakuna ang mundo. Lumitaw ang mga misteryoso at multong bitak sa buong planeta at sinalakay ng mga nakakatakot na halimaw ang mundo. Pumasok ang sangkatauhan sa isang mitolohikal na panahon kung saan maaaring gisingin ng mga tao ang kanilang mga propesyon, matuto ng makapangyarihang mga kasanayan, itaas ang kanilang mga ranggo, at patuloy na palakasin ang kanilang sarili. Nakipaglaban ang mga nagising sa mga mababangis na halimaw sa buong asul na planeta, upang gumawa ng pagkakataon para makaligtas ang sangkatauhan. Walang duda, ang mitolohikal na panahon ay naging panahon ng mga nagising na propesyonal. Sa asul na planeta, sa loob ng high school ng Longxia Federation, magsisimula na sa wakas ang seremonya ng paggising. Tumingin ang tagapagturo ng klase na si Liu Hu sa lahat ng estudyante at sinabing, ngayon ang araw na gigisingin nyo ang inyong mga propesyon. Ang sandaling ito ang direktang magtatakda ng inyong mga kapalaran sa hinaharap. Sana ay magising ng bawat estudyante rito ang propesyon na talagang ninanais nila. Sa gitna ng karamihan ay nakatayo ang pinakasikat na estudyante ng paaralan na si Feng Zhu, ang gwapong henyo ng high school at ang ating bida. Habang pinapanood niyang magsimula ang seremonya, tahimik siyang nag-isip sa kanyang sarili. Matapos mapunta sa mundong ito maraming taon na ang nakalilipas, dumating na rin sa wakas ang araw para gisingin ang propesyon ko. Ilang sandali pa, tinawag ang kanyang pangalan para humakbang pasulong, Feng Zhu. Kalmado siyang tumango at naglakad patungo sa bilog ng paggising. Sa likuran niya, may dalawang babaeng tuwang-tuwang nagbubulungan. Ano kaya ang propesyon na gigisingin ni Feng Zhu? Base sa pag-ugali niya, hula ko magiging isa siyang pari. Tingin ko rin. Sana lang hindi siya maging pari. Sa taglay niyang kagwapuhan, mas marami pa siyang maaakit na atensyon. Hindi kalayuan, ilang lalaking estudyante ang masamang nakatingin sa kanya dahil sa halatang selos. Ano naman kung gwapo siya? Nang aasar na suminghal ang lalaking blonde ang buhok. Kailangang umasa ng mga nagising sa kani-kanilang propesyon. Iyon ang mas mahalaga. Agad namang sumang-ayon ang isa pang estudyante. Tumpak, umirap ang isa sa mga babae. Nagsiselos lang kayo kasi gwapo siya. Samantala, pinag-aralan ni Instructor Liu Hu ang mga record ni Feng Zhu at tahimik na bumulong, Feng Zhu, isang ulila na may natatanging pisikal na pangangatawan at pinakamataas na marka sa bawat asignaturang akademiko. Kaya pala marami ang nagbibigay ng atensyon sa kanya. Pumasok si Feng Zhu sa bilog ng paggising at ipinatong ang kanyang kamay sa bato. Pagkadampi pa lang ng kanyang mga daliri rito, nakaramdam siya ng isang kakaibang pakiramdam. Biglang sumabog ang isang nakakabulag na liwanag mula sa bato ng paggising. Kusang tinakpan ng lahat ang kanilang mga mata. Pambihirang reaksyon ito. Hindi maaari. Talaga bang ang nagising niyang propesyon ay isang bagay na susuway sa batas ng langit? Bago pa makapag-react ng husto ang lahat, sumabog ang itim na enerhiya mula sa kamay ni Feng Zhu at kumalat sa kalangitan, na binalot ang langit ng ganap na kadiliman. Nakatitig sa itaas si Instructor Liu Hu, at hindi makapaniwala, talagang nagdulot siya ng penomenon sa kalangitan at lupa. Anong klaseng kamangha-manghang propesyon ba ang nagising ng batang ito? Ilang sandali pa, nagsimulang maglitawan ang malalaking dambuhalang kalansay sa nagdidilim na kalangitan. Dahil sa kanilang naglalakihang katawan at nakakatakot na presensya, ay mukha silang isang hukbo mula sa ilalim ng lupa habang nagtitipon sila sa likuran ni Feng Zhu. Pagkatapos sa isang galaw, itinaas ni Feng Zhu ang kanyang kamay. Ang walang katapusang itim na enerhiya ay agad na dumaloy pabalik sa kanyang katawan. Umalinggaw ang isang mekanikal na abiso sa kanyang isipan. Matagumpay ang paggising. Nakuha ang propesyon, necromancer. Natigilan si Feng Zhu. Ang propesyon ko ay isang necromancer. Habang nakatitig sa kanyang sariling kamay, biglang nagtawanan ang buong pulutong. Ang estudyanteng blonde ang buhok ang may pinakamalakas na tawa. Gumawa ka ng napakalaking eksena para lang magising bilang isang necromancer. Pinagtawanan siya ng isa pang estudyante. Kahit isa itong bihirang propesyon, itinuturing pa rin itong pinakamahina sa lahat ng combat classes. May isa ring ng uyam. Nakakatawa. Mukhang walang kinalaman ang mga marka sa akademya sa tunay na lakas. Sa malapit, mahigpit na naikuyom ng isa sa mga dedikadong tagahanga ni Feng Zhu ang kanyang mga kamao sa galit matapos marinig na iniinsulto siya ng lahat. Gayunpaman, nanatiling kalmado at nag-isip si Feng Zhu.
Maaaring mukhang malakas ang isang tunay na necromancer, pero mayroon silang nakamamatay na kahinaan. Nangangailangan sila ng malapit na koneksyon sa kaharian ng mga patay. Natural na magkasalungat ang buhay at kamatayan. Kaya paano makakarating ang isang ordinaryong buhay na tao sa ganoong lugar? Pero iba ako. Isang status panel ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Ang bawat attribute ay lubhang pangkaraniwan. Mababa ang kanyang ranggo. Lakas, 1. Pangangatawan, 1. Halos lahat ay nasa pinakamababang halaga. Pagkatapos sa sumunod na iglap, biglang nawasak ang ordinaryong status screen. Naglaho ang mga piraso nito habang lumilitaw ang isang ganap na kakaibang interface. Binabati kita host. Matagumpay mong nagising ang sistema ng karanasan sa kaharian ng mga patay. Nanlaki ang mga mata ni Fengzhu. Ang aking golden finger, 18 taon ng huli, nandito ka na rin sa wakas. Nagpatuloy ang sistema. Automatikong kinonekta ka ng sistema sa kaharian ng mga patay at lumikha ng isang clone ng kaharian ng mga patay para sa host. Maaaring galugarin ng player ang kaharian ng mga patay sa pamamagitan ng clone ng kalansay, lamunin ang iba pang mga nilalang na undead, mag-level up, at patuloy na lumakas. Maaari ring ipatawag ang clone ng kalansay sa tunay na mundo. Babala, ang paggalugad sa kaharian ng mga patay ay may dalang hindi malamang mga panganib. Mangyaring magpatuloy ng may pag-iingat. Pagtingin sa impormasyon, hindi mapigilan ni Fengzhu na mapangiti. Kaya pala makatotohanan kung mararanasan ang kaharian ng mga patay. Ang sistemang ito ay talagang sadyang ginawa para sa isang necromancer. Isang tipid na nisi ang lumitaw sa kanyang mukha. Tahimik siyang nag-utos, ipatawag. Agad-agad, isang clone na kalansay ang lumitaw sa kanyang tabi. Kaya ito ang aking clone sa loob ng kaharian ng mga patay. Sumagot ang sistema. Tama yan. Bago tuluyang tawagin ang clone na ito, maaari mo muna itong sapian at personal na maranasan ang kaharian ng mga patay. Maaaring lamunin ng skeleton clone ang iba pang mga undead upang permanenteng mapataas ang sarili nitong mga katangian. Bukod pa rito, ang mga undead na mapapatay roon ay maaari ring tawagin ng host upang lumaban sa totoong mundo. Agad na napagtanto ni Fengzhu ang nakakakilabot na kahulugan nito. Kung makakapatay ako ng sapat na bilang ng mga undead, hindi ba't magkakaroon ako ng walang katapusang supply ng mga mapapatawag? Ang buong kaharian ng mga patay ay maaaring maging personal kong palaruan sa pangangaso, pero ipagpapaliban ko muna ang paggalugad dito. Agad na sumagot ang sistema. Naintindihan. Sisimulan na ang pagtawag sa skeleton clone papunta sa totoong mundo, isang matinding enerhiya ang naipon. Makalipas ang ilang segundo, tuluyan nang lumitaw ang skeleton clone sa realidad. Ang hitsura nito ay napakaangas at nakakatakot, naglalabas ng isang mapanganib na aura na nagmumukha itong napakalakas. Maingat itong pinagmasdan ni Fengzhu at nag-isip. Kaya ang skeleton clone ay maaari rin palang direktang tawagin sa realidad. Magiging isa ito sa pinakamalalakas kong summon. Bago pa man may makapansin, sumigaw na si Instructor Liu, susunod na estudyante Bai Shichen, humakbang kapaharap. Kasabay nito, tahimik siyang napabuntong hininga. Napakahusay na estudyante. Paano siya napunta sa pagising ng ganitong uri ng propesyon? Hindi nagtagal, nagunahan ang mga tagahanga ni Fengzhu para aluhin siya. Fengzhu, huwag kang panghinaan ng loob. Tama yan. Kahit bilang isang necromancer, naniniwala akong makakamit mo rin balang araw ang isang maalamat na korona. Nga pala, ito ba ang iyong summon na skeleton? Ang angas ng hitsura nito. Sa totoo lang, talagang mukhang napakaangas ng skeleton. Kahit pa ganoon, lalong nainggit ang mga lalaking estudyante matapos makitang nagkumpulan ang mga babae kay Fengzhu. Isang nakasalaming estudyante ang nagreklamo, buwisit. Bakit pinagkakaguluhan pa rin siya ng mga babae gayong nakagising siya ng isang basurang propesyon? Isa pa ang may pait na bumulong. Nakalulusot siya sa kahit ano dahil lang gwapo siya. Lalong nainis ang estudyanteng blonde ang buhok. Isang skeleton lang ang kaya niyang tawagin. Paano naman iyon magiging mas malakas kaysa sa propesyon ko bilang assassin? Isang masamang ngiti ang dahan-dahang lumitaw sa kanyang mukha. Nabalitaan kong ilang skeleton lang ang kayang tawagin ng mga necromancer bawat taon. Kung palihim kong sisirain ito, tiyak na babagal ang paglago niya sa hinaharap. Tahimik niyang inilabas ang isang nakatagong palaso mula sa kanyang manggas. Hindi si Fengzhu ang kanyang target, kundi ang skeleton. Walang pasabi niyang pinakawalan ang nakatagong palaso at tahimik na nag-isip, mamatay ka skeleton. Bumulusok ang palaso patungo sa target nito. Ngunit bago pa man ito tumama, naglaho ang skeleton. Nanlaki ang mga mata ng estudyanteng blonde ang buhok dahil sa pagkabigla. Paano ito nawala? Bago pa siya makakilos, biglang lumitaw ang skeleton sa mismong likuran niya. Sa isang mabilis na galaw, inihampas nito ang misteryosong sandata na parang tungkod ng may matinding lakas. Bang! Diretsong tumama ang hampas sa mukha ng blonding estudyante. Pinaikot siya sa ere bago bumagsak sa lupa at nagtamo ng masakit na sugat. Pinatunayan ang tungkod ng skeleton na kasing panganib at nakakatakot ito ng hitsura nito. Isa sa mga babae ang namangha at napabulalas, wow. Samantala, tulala naman ang blonding estudyante. Baka sa kanyang mukha ang pagkagulat at tuluyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Paanong nangyari ito? Naisip niya.
Kahit nahihirapan, dahan-dahan siyang tumayo at hinawakan ang kanyang namamagang pisngi bago tiningnan ng masama si Fengziu. Fengziu, anong sinusubukan mong gawin? Kumukulo sa galit ang kanyang isipan. Buwisit, paano naging napakalakas ng skeleton na yan? Nalaman pa nito ang palihim na pag-atake na nanggaling sa aking blind spot. Ngunit kahit gaano pa kalakas ang isang skeleton, hindi dapat maging malakas ang mismong katawan ng necromancer. Puno ng galit, dire-diretso siyang sumugod kay Fengziu na may buong balak na pabagsakin siya. Subalit, walang kahirap-hirap na nasalo ni Fengziu ang paparating niyang kamay. Sa isang kalmado at eksaktong galaw, pinilipit niya ang braso ng blonding estudyante, pinaikot ito, at ikinuyom ang sariling kamao. Isang maitim na enerhiya ang namuo sa kanyang kamao, binabalot ito ng isang nakapangingilabot na aura. Habang nakatingin sa kalaban ng may seryosong ekspresyon, malamig na sinabi ni Fengziu, masyado mong tinaasan ang tingin sa sarili mong kakayahan. Sa sumunod na saglit, nagpakawala siya ng isang mapangwasak na suntok. Boom! Eksaktong tumama ang suntok sa mukha ng blonding estudyante, na nagpalipad sa kanya sa ere bago bumagsak sa lupa. Tumalsik ang dugo mula sa kanyang bibig habang naiwang nakakaawa ang kanyang mukha. Lahat ng estudyanteng nanonood sa tagpo ay lubos na nabigla. Anong nangyari? Ang kalagayan ng blonding estudyante ay nakaririmarim. Sobrang napipi ang kanyang mukha na kahit ang plastic surgery ay parang wala ng pag-asa. Nang walang ipinapakitang anumang pagkabahala, kalmadong tumalikod si Fengziu at nagsimulang maglakad palayo. Nakakabagot. Aalis na ako. Sa pagkakita kung gaano niya kadali at kaangas inayos ang sitwasyon, lalo lang siyang hinangaan ng mga nakapaligid na estudyante. Saktong dumating si Instructor Liu Hu at nagtanong, anong nangyari rito? Mabilis na nagpaliwanag ang isa sa mga tagahanga ni Fengziu, sinubukan ni Liu Rinjia na palihim na atakihin si Fengziu kanina lang, pero agad siyang natalo. Sabik na dagdag pa ng isa pang babae, pinabagsak siya sa pamamagitan ng isang suntok lang. Hindi makapaniwalang sabi ng isang lalaking estudyante, hindi ba't sinasabi ng lahat na mahina ang pisikal na katawan ng isang necromancer? Kung ganoon, bakit hindi man lang matalo ni Lurinjia si Fengziu? Di nagtagal, binuhat ng dalawang estudyante ang malubhang sugatan na si Lurinjia at nagsimulang dalhin siya palayo. Kahit habang hinihila palayo, galit na sumigaw si Lurinjia, Fengziu, maghintay ka lang. Lumipat ang eksena sa bahay ni Fengziu. Pumasok siya sa kanyang kwarto kasama ang kanyang skeleton at maingat na nagmasid sa paligid. Wala na sigurong abala sa akin dito. Kasunod nito'y tinawag niya ang interface ng sistema. Nang lumitaw ito sa kanyang harapan, naisip ni Fengziu, ngayon na ang tamang oras para maranasan ang kaharian ng mga patay. Magalang na nagtanong ang sistema, maaari ko bang malaman kung nais na ng host na simulan ang pagdanas sa kaharian ng mga patay? Nag-isip sandali si Fengziu. Ang pagtukla sa kaharian ng mga patay ay tutulong sa aking mas maintindihan ito ng lubusan. Ito ay halos isang sapilitang kurso para sa sinumang necromancer. Kung suswertehin, maaari rin akong makasalubong ng marami pang ibang mga undead. Wala nang mas magandang paraan para mapataas ang lakas ng isang necromancer kaysa rito. Ngunit magiging ganito nga ba talaga kadali ang lahat? Ang mga nilalang na nakatira sa loob ng undead realm ay napakadelikado. Imposibleng malaman kung sino ang lalamon sa kanino. Ang panganib at pabuya ay laging magkasama. Tumingin siya sa system at matapang na nag-utos, simulan ang undead realm experience. Agad na sumagot ang system, masusunod. Sandali lamang po. Habang nagsisimula ang paghahanda, napangiti si Fengziu sa sarili. 18 taon kong hinintay ang system na ito. Paano ko sasayangin ang ganitong pambihirang pagkakataon para lumakas? Pagkalipas ng ilang sandali, isa pang abiso ang lumabas. Tapos na ang paghahanda. May dalang hindi malamang panganib ang Undead Realm Experience. Gusto mo na bang simulan? Walang pag-aalinlangan na kinumpirma ito ni Fengziu. Agad na nagsimula ang activation sequence. Isang umiilaw na berdeng magic circle ang nabuo sa paanan niya. Naglabas ito ng enerhiya na tuluyang bumalot sa katawan niya. Sa sumunod na iglap, direkta siyang napunta sa loob ng Undead Realm. Isang kulay dugong buwan ang nakasabit sa kalangitan. Nakakalat ang mga bangkay sa buong paligid na tila inabandona. Nag-ikutan ang mga itim na uwak sa itaas habang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang buong lugar ay mukhang delikado na hindi mo mawari. Sa gitna ng nakakakilabot na tanawing ito, nalaman ni Fengziu na nasa loob siya ng katawan ng kanyang skeleton clone. Pagtingin niya sa sarili, bumulong siya, kamukhang-kamukha ito ng skeleton na ipinatawag ko kanina. Ito pala ang Undead Realm Experience. Isang status panel ang lumabas sa harap niya na nagpapakitang ordinaryo pa rin ang mga attribute niya. Di nagtagal ay nakatuon ang mga mata niya sa isa sa mga innate ability niya, innate skill, skeletal armament. Ito dapat ang parehong kakayahan na ginamit ng clone ko kanina. Para maging ligtas, kailangan kong gumawa ng sandata bago pa ako makaharap ng mga kalaban. Sa kasamaang palad, may dumating na agad na kalaban. Sa likuran niya, 2 undead wolf ang tahimik na lumabas mula sa dilim. Hindi naman tuluyang inosente si Fengziu sa presensya nila, ngunit nakatuon pa rin ang pansin niya sa pag-inspeksyon sa bago niyang kakayahan. Kahit pa ganoon, ang sandatang nilikha ng skeletal armament ay mukhang nakakatakot talaga.
Nang walang babala, isa sa mga two-headed wolf ang sumugod sa kanya. Mabuti na lang at muntik nang makaiwas si Feng Zhu sa atake na napakabilis. Punong-puno ng tagong panganib ang undead realm na ito. Bago pa siya makabawi, may biglang nakakapit sa binti niya. Dahil sa hindi inaasahang paghawak, mas naging mahirap para sa kanya na iwasan ang walang humpay na pag-atake ng lobo habang nawawalan siya ng balanse. Kahit pa ganoon, halos hindi siya makaligtas. Sa pag-ipon ng buong lakas, hinila ni Feng Zhu pataas at pilit na hinugot ang ilang nakabaong skeleton mula sa lupa bago inihagis ang mga ito ng direkta sa sumusugod na two-headed wolf. Ang tindi ng tama ay nagpaatras sa halimaw. Pinagmamasdan ang palitan, naisip ni Feng Zhu, halos walang epekto ang sipa na yon. Mas mahirap kontrolin ang skeleton body na ito kaysa sa inaasahan ko. Patuloy siyang desperadong umiiwas sa mga atake ng lobo. Hindi pwedeng magpatuloy ang ganito. Nang mapagtanto ni Feng Zhu na hindi siya pwedeng magpatuloy sa pakikipaglaban ng ganito, muling nagpakawala ng isa pang mabangis na atake ang two-headed wolf. Sa critical na sandaling yon, inactivate niya ang skeletal armament. Nagtipon ng mga piraso ng buto sa kanyang kamay at mabilis na bumuo ng isang nakamamatay na sandata. Walang pag-aalinlangan, inihataw niya ito sa sumusugod na halimaw. Ang tama ay nagpaatras sa isa sa mga ulo ng lobo, ngunit ang pangalawang ulo nito ay agad na sumugod at ikinagat ang mga panga sa braso ni Feng Zhu. Kasabay nito, sa totoong mundo, matinding sakit ang naramdaman sa mismong braso ni Feng Zhu. Nagsimulang tumulo ang dugo mula sa bibig niya habang ang mga tinamong sugat sa loob ng undead realm ay nararanasan din ng totoong katawan niya. Naging madilim ang kanyang ekspresyon. Kaya pala ang mga sugat na nakukuha sa undead realm ay nalilipat din sa totoong buhay. Mas delikado pala ang system na ito kaysa sa inakala ko. Kahit pa ganoon, mabilis niyang pinatatag ang sarili niya. Kahit ano paman, patay na rin naman ang lobong ito. Nang maipon ang lahat ng lakas niya, hinawakan ni Feng Zhu ang nilalang sa parehong leeg nito. Sa pamamagitan ng malakas na sigaw, pinunit niya ang katawan nito sa gitna. Hayaan mong ang kamatayan ang maglingkod sa akin. Tumulog ang mga buto at nahati ang laman ng marahas niyang hatiin sa dalawa ang halimaw. Ang isang bahagi ng skeletal frame ng lobo kasama ang bahagi ng gulugod nito ay tuluyang nunit mula sa katawan nito. Matapos iyon, itinapon niya ang natitirang kalahati sa gilid at idinagdag sa lupa. Talsik ng dugo ay umabot kung saan-saan sa buong labanan. Hindi nagtagal, tuluyan ang tinapos ni Feng Zhu ang nakakatakot na two-headed wolf. Pagkatapos magpahinga ng saglit, umupo siya sa malapit at tahimik na nag-isip-isip. Mas kapaki-pakinabang pala ang skeletal armament na ito kaysa sa inaasahan ko. Tulad ng inaasahan sa isang skill na ibinigay ng system, bigla niyang napansin na may kakaibang lumalabas mula sa bangkay ng lobo. Isang mahinang asul na apoy ang lumutang pataas mula sa labi nito. Ano yon? Matapos suriing mabuti, napagtanto niya, hindi ito pangkaraniwang apoy. Sa tingin ko isa itong kaluluwa. Nang sandaling iyon, matinding gutom ang naramdaman niya mula sa kaibuturan ng kanyang skeleton body. Nalilito, napatingin si Feng Zhu sa kanyang sarili. Ganito pala ang pakiramdam ng magutom para sa isang skeleton. Tapos may mga misteryosong boses na nagsimulang umalingaw-ngaw mula sa kung saan sa loob niya. Kumain, lumamon, mag-evolve. Dala ng instinct, inabot ni Feng Zhu ang nakalutang na asul na apoy ng kaluluwa. Kinuha niya ito, nilagay sa bibig niya, at nilunok ng buo. Sa sandaling lamon niya ito, nagbigay ng abiso ang system. Nag-upgrade ang attribute. Agad na tiningnan ni Feng Zhu ang resulta. Tumaas ng 0.1 ang strength attribute ko. Baka ito na ang epekto ng skeletal armament. Nagbigay pa ng isa pang update ang system. Soul power plus 0.1. Dahil na curious, nagtanong si Feng Zhu. Anong ba talaga ang pwedeng gawin ng soul power? Nagpaliwanag ang system. Ang soul power ay nanggaling mula sa soul energy. Marami itong pwedeng gamit, kabilang na ang deducing skills, pagpataas ng potensyal, at pag-enhance ng mga kagamitan. Kahit pa skeleton ang mukha niya, tila may ngiting lumitaw. Sa mundong ito, mag-explore, pumatay, lumamon, mag-evolve. Hanggat patuloy akong naghuhunt, kaya kong lumakas ng walang hangganan. Saktong may mga aninong nagsimulang pumilas sa madilim na tanawin ng undead realm. Paglingon niya, nakita ni Feng Zhu na may isa pang skeleton na dahan-dahang naglalakad palapit sa kanya. Tinukoy ito ng system. Skeleton Cannon Fodder, isang undead na nilalang nakabilang sa apprentice-level necromancers. Mayroon itong buong katawan pero walang katalinuhan. Nasa soul fire nito ang pinakamalaki nitong kahinaan. Walang inaksayang oras, muling ipinatawag ni Feng Zhu ang skeletal armament. Nag-anunsyo ang sistema. Binabati ang host sa matagumpay na paggawa ng kagamitan, ang sibat na buto. Hawak ang bagong gawang sibat na buto, sumugod si Feng Zhu. Agad na nawasak ng pag-atake ang papalapit na kalansay. Lumitaw ang isa pang abiso. Dagdag 0.1 sa agility, dagdag 0.1 sa soul power. Dahil sa magandang kinalabasan, nagpatuloy sa pangangaso si Feng Zhu. Sunod-sunod na bumagsak ang mga kalansay sa ilalim ng kanyang sibat na buto. Sa bawat kalabang namamatay, patuloy na tumataas ang kanyang mga attribute at soul power. Habang pinagmamasdan ang sariling paglakas, tahimik siyang bumulong, hindi pa sapat ang ganitong kalakas. Kaya ko pang mas lumakas.
Lumipat ang eksena pabalik sa high school sa totoong mundo. Nananatiling nakatayo si Fengziu, ngunit ang kanyang kamalayan ay nakalubog pa rin sa mundo ng mga undead. Habang bumubulong sa sarili, kaya ko pang mas lumakas pa. Hindi sinasadyang nabanggit niya ito ng malakas sa realidad. Sa sandaling iyon, nilapitan siya ng isa sa mga kaklase niya. Ang pangalan niya ay Bai Xiaochan. Dahan-dahan niya itong sinubukang gisingin. Pagkarinig sa boses niya, dahan-dahang iminulat ni Fengziu ang kanyang mga mata at tiningnan siya. Bai Xiaochan, bakit ka nandito? Tiningnan niya ito ng may pag-aalala. Fengziu, kahit hindi maganda ang propesyong nakuha mo, hindi mo dapat pilitin ang sarili mo ng ganito. Habang nagsasalita siya, napadako ang kanyang mga mata sa sugatan nitong kamay. Patuloy pa ring umaagos ang dugo mula sa sugat na nakuha niya sa loob ng mundo ng mga undead. Agad na napagtanto ni Fengziu na mali ang pagkakaintindi nito sa sitwasyon. Maling-mali ang intindi sa akin ng babaeng ito. Sa susunod na pumasok ako sa mundo ng mga undead, kailangan ko talagang humanap ng mas tahimik na lugar. Sinubukang pakalmahin ito, sinabi niya, ayos lang ako. Maliit na gasgas lang ito. Talaga ba? Nag-aalalang tanong ni Xiaochan. Sandaling nagkatinginan ang dalawa bago naghandang umalis si Fengziu. Magsisimula na ang klase sa meditasyon. Kailangan na nating bumalik agad. CJ, tumango si Bai Xiaochuan. Ngunit ilang hakbang pa lang ang nagagawa, biglang inubo ng malakas si Fengziu. Agad siyang lumapit para alalayan ito. Tapos sasabihin mong ayos ka lang. Dadalhin na kita sa klinik. Yumiling si Fengziu. Ayos lang ako. Ngunit sa loob-loob niya, napagtanto niya. Mukhang nagdudulot din ng matinding pabigat sa tunay kong katawan ang pagpasok sa mundo ng mga undead. Sa sandaling iyon, muling lumitaw ang sistema. Masyadong matagal ang naging karanasan sa mundo ng mga undead ngayon. Mangyaring bigyang pansin ang iyong pisikal na kondisyon host. Bigla na lang, may napansin si Fengziu na lubos na nagpagulat sa kanya. Tumaas din ang sarili kong mga attribute. Tumaas ang bawat isa sa kanyang mga personal na stat. Habang nababalisang nakatingin sa kanya, nagtanong si Bai Xiaochuan, Fengziu, ayos ka lang ba talaga? Halos hindi niya ito marinig. Nakatutok ang buong atensyon niya sa interface ng sistema. Pagkatapos ay dumapo ang kanyang mga mata sa isa pang nakakagulat na natuklasan. May plus symbol ng ayon ang kanyang skeleton summoning skill na nagpapahiwatig na maaari pa itong palakasin. Isang kaisipan ang agad na pumasok sa kanyang isipan. Posible kaya na maging katulad din ako ng mga pinakamalakas na awakened expert at makabuo ng sarili kong mga skill. Lumipat ang eksena sa gusaling paaralan ng high school kung saan pumapasok ang mga estudyante sa kanilang klase sa meditasyon. Nakatayo sa harapan ng silid ang kanilang guro, si Shen Hongying, isang silver tire farmage. Ipinakilala niya ang sarili sa klase. Sa inyong lahat, ako si Shen Hongying, at ako ang gurong na atasang mamahala sa klase ng meditasyon. Nagpatuloy siya, ito ang pangunahing paraan ng meditasyon na tumutugma sa inyong mga nakuhang propesyon. Mula ngayon, lilinangin at palalakasin niyo ang inyong mga propesyonal na kakayahan sa pamamagitan ng meditasyon. Nagbibigay daan ang meditasyon para mapataas niyo ang inyong spirit power, na nagsisilbing pundasyon sa paggamit ng inyong mga skill. Ngunit huwag kayong magmadali. Normal lang kung hindi kayo magtagumpay sa simula. Pagkatapos ng lahat, kahit ang isang henyong tulad ko ay nangailangan ng kalahating buwang pagsasanay para lang makumpleto ang hakbang na ito. Gayunpaman, hindi man lang nakikinig si Fengziu sa panayam. Nakatutok ang kanyang mga mata sa system panel na lumulutang sa kanyang harapan. Isang abiso ang biglang lumitaw. May natuklasang skill na maaaring matutunan, Skeleton Meditation Method. Ang skill na ito ay maaaring mabilis na matutunan hanggang sa kumpletong yugto. Simulan na ang pag-aaral. Inayos na ng sistema ang lahat para sa kanya. Walang pag-aatubiling pinili ni Fengziu ang. Sa sandaling kumpirmahin niya ito, isang napakalaking daloy ng kaalaman ang bumaha sa kanyang isipan. Nahati ang kaalaman sa dalawang magkahiwalay na agos. Ang isa ay sumanib sa tunay niyang katawan. Ang isa pa ay direktang dumaloy sa kanyang skeleton clone sa loob ng mundo ng mga undead. Ilang sandali pa, nag-anunsyo ang sistema. Matagumpay na natutunan ang skill, Skeleton Meditation Method. Kaya pang itago ni Fengziu ang kanyang pananabi. Ganoon ko kabilis natutunan iyon. Nagbigay ng karagdagang detalye ang sistema. Paraan ng Skeleton Meditation, Apprentice Level Entry Stage. Isang pangunahing teknik sa meditasyon para sa mga necromancer na unti-unting nagpapataas ng spirit attribute sa pamamagitan ng pag-isip sa isang kalansay. Napangiti si Fengziu sa kanyang sarili. Hindi na yon nakakagulat. Para sa akin, ang pag-isip sa isang kalansay ay walang pinagkaiba sa ilang beses na pagsulyap sa sarili kong clone. Bukod pa rito, hanggat hindi ako aktibong pumapasok sa mundo ng mga undead, otomatikong magpapatuloy ang aking skeleton clone sa pagsasanay nito sa meditasyon. Ibig sabihin, nagsasanay ako 24 na oras sa isang araw. Ang sistemang ito ang tunay na perpektong katuwang ng isang necromancer. Maya-maya pa'y isa na namang abiso ang lumitaw. Tumaas ang spirit attribute ng host. Maaari ka nang pumasok muli sa mundo ng mga undead. Mabilis na naunawaan ni Fengziu ang sitwasyon. Kaya naman nauubos ang spirit power sa pagpasok sa mundo ng mga undead. Hindi ko pwedeng pabayaan ang pagsasanay ng aking tunay na katawan at ng aking clone.
Sa sandaling ipikit niya ang kanyang mga mata sa loob ng silid-aralan, nagising ang kamalaya ng kanyang skeleton clone sa mundo ng mga undead. Sa pagmulat pa lang ng mga mata ng clone, isang kalabang skeleton ang nagsimulang lumapit. Nang walang inaksayang oras, agad na umatake si Feng Zhu at pinuksa ito. Ang pagpaslang na ito ay nagbigay sa kanya ng dagdag na attributes at plus 0.1 soul power. Siya ay bumisi. Makakapangaso ako hanggat gusto ko. Pagkatapos ay lumitaw muli ang system. Ang skill proficiency ng clone ay umabot na sa kinakailangang level. Maaari na itong gamitin bilang material upang makabuo ng isang hindi kilalang skill para sa host. Tinatayang halaga, 1 0 soul power. May natuklasang akmang base skill, Summon Skeleton. May naalala si Feng Zhu. Kaya ito pala ang ibig sabihin ng system kanina tungkol sa pagtukoy ng mga skill. Mukhang ang proseso ay dapat isagawa sa loob ng Undead Realm. Pinagdaop ng kanyang skeleton clone ang dalawang kamay nito. Simula ng pagtukoy. Isang mahiwagang interface na may mga marka ng tandang pananong ang bumukas sa kanyang harapan. Nagsimulang mag-analyze ang system. Pagkalipas ng ilang sandali, isang bagong skill ang matagumpay na nagawa. Matagumpay ang skill deduction. Bagong skill, Bone Javelin. Ipinaliwanag ng system, Bone Javelin, Apprentice Level, Proficient. Lumikha ng isang Bone Javelin at ihagis ito sa mga kalaban para magdulot ng armor-piercing physical damage at death energy damage. Ang dami, lakas, at abot nito ay nakadepende sa spirit attribute at skill proficiency ng gumagamit. Tiningnan ni Feng Zhu ang bagong buong sandata sa kanyang kamay. Kaya tamang-tama pala ito sa Bone Spear na ginawa ko kanina. Patuloy na ipinakilala ng system ang mga posibleng advancement path at derivative technique nito. Sa hinaharap, ang Bone Javelin ay maaaring mag-evolve sa mga abilidad tulad ng Bone Shield, Bone Claw, at pati na rin Bone Prison. Masayang tumawa si Zhu. May sarili pa pala itong derivative skill tree. Nang oras ding iyon, napansin niya ang isa pang skeleton na pagalagala sa malapit. Sa likuran nito ay may natatakot na undead dog na maingat na sumusunod. Pagtingin sa kanila, umiti si Feng Zhu. Mukhang kailangan ko pa ng soul power. Itinaas niya ang kanyang sandata at sumugod. Nagkataon nga naman. Gagamitin ko kayong dalawa para subukan ang bagong skill ko. Sa isang kumpas ng kanyang braso, pinakawalan niya ang Bone Javelin. Bumaril ang sibat na ito sa hangin sa sobrang bilis at sabay na tinuhog ang skeleton at ang mga undead dog. Agad silang nawasak. Nag-apoy ang kanilang mga buto habang nilalamon ng death energy ang kanilang mga labi. Tumango si Feng Zhu ng may kasiyahan. Hindi na masama. Di hamak na mas malakas ito kaysa sa mga apprentice level skill tulad ng Death Missile o Ray of Enfeeblement. Tiningnan niya muli ang kanyang status panel. Patuloy na tumataas ang kanyang agility, strength, at soul power, bagaman ang bawat natatalong skeleton ngayon ay nagbibigay na lang ng plus 0.05 sa halip na ang dating halaga. Gaya ng inaasahan, bumaba na ang mga attribute at soul power na nakukuha mula sa mas mahihinang skeleton na ito. Hindi ako hahayaan ng system na ito na mag-grind ng walang katapusan sa isang lugar lang. Pinipilit ako nitong mas lumalim pa sa Undead Realm at hamunin ang mga mas mapanganib na kalaban. Pero bago ko lubos na makuha ang Bone Essence, dapat ko muna paghirapan ang paglamon sa mga lower level undead na ito. Pagbalik sa silid-aralan sa totoong mundo, napansin ni Shen Hongying si Feng Zhu na tahimik na napapangiti sa kanyang sarili. Nilapitan niya ito, marahang tinapik ang kanyang balikat at nagtanong, Feng Zhu, ang lahat ay nakatutok sa meditation. Bakit nakaupo ka lang dyan at mumingisi? Iminulat ni Feng Zhu ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya. Bago pa siya makasagot, nagsalita na si Lurinjia, ang estudyanteng may blonding buhok. Teacher, alam ko kung bakit. Sadyang hindi lang makapasok sa meditation state si Feng Zhu. Tumutol ang isa pang estudyante, hindi naman iyan laging totoo. Karaniwang may mas magagandang epekto ng meditation ang mga rare na propesyon. Agad namang hindi sumang-ayon ang isa pa. Depende yan sa propesyon. Halos wala pang sinuman ang nag-awaken bilang isang necromancer. Ang skeleton meditation method daw ay hindi kumpleto. Kaya hindi nakakagulat kung hindi man lang makapasok sa meditation si Feng Zhu. Tiningnan ni Teacher Shen Hongying si Feng Zhu ng may awa. Alam kong mahirap ang meditation para sa propesyon mo, pero hindi ka dapat sumuko sa sarili mo. Kung ayaw mo man lang subukan, aksayahin mo lang ang oras ng buong klase. Nang sandaling iyon, buong pagmamalaking naglabas si Lurinjia ng isang sandatang hindi pa ganap ang anyo. Teacher, tingnan nyo. Sa isang tingin lang, nakabuo na agad ako ng isang hawakan ng kutsilyo gamit ang meditation. Ipinagmamalaki ito ng husto, siya ay mumiti. Masyado nyo naman akong pinupuri. Nauunawaan ko pa lang ang halos 1/4 ng meditation method. Ang talento ko sa cultivation ay nasa antas lang ng isang ordinaryong henyo. Sa kaibuturan ng kanyang puso, palihim siyang napapangisi. Feng Zhu, dapat mong maintindihan ang pagkakaiba ng isang necromancer at ng iba pang mga propesyon. Bago pa siya makapagpatuloy sa pagyayabang, mahinahong sumingit si Feng Zhu. Ang antas na iyan ay talagang napaka-ordinaryo lang. Agad na dumilim ang ekspresyon ni Lurinjia. Anong sinabi mo? Tumayo siya at direktang itinuro si Feng Zhu. Hindi ka man lang makapasok sa meditation. Dapat tingnan mo muna ang sarili mong sitwasyon bago ka magyabang.
Nang oras na yon, isang nakakatakot na aura ang tahimik na nagmula kay Fengziu. Sinabi lang niya, umatras ka. Agad na pumagit na sa kanila si Teacher Shen Honging. Estudyanteng Lurinjia, ituon mo ang isip mo. Saka siya humarap kay Fengziu. Fengziu, anong ibig sabihin ito? Isa itong meditation class. Itabi mo muna iyang agresibong ugali mo para sa combat training mamaya. Mahinahong sumagot si Fengziu, gusto ko lang namang tumabi si estudyanteng Lurinjia para maipakita ko sa inyo ang progress ng meditation ko, teacher. Natahimik ang buong silid-aralan. Napasinghap ang isang estudyante. Talaga bang nagtagumpay sa pag-meditate si Fengziu? Suminghal si Lurinjia. Ano naman kung nagtagumpay siya? Pinakamaganda na siguro ang makumpleto niya ang ika-10 ng entry stage. Hindi maiwasan ni Bai Xiaocheng na mag-alala para kay Fengziu. Kinakabahan siyang nanonood sa kanya. Binaliwala ang mga pagdududa ng lahat, inactivate ni Fengziu ang skeleton meditation method. Pagkagawa niya nito, isang matinding bugso ng undead energy ang sumabog mula sa kanyang katawan. Binalot ng nakakatakot na aura ang buong classroom at napatahimik ang lahat ng estudyante. Napanganga si Lurinjia. Para siyang nakakita ng multo. Kahit si Teacher Shen Honging ay tulalang-tulala. Paanong nangyari ito? Sa loob lang ng isang klase, naabot niya talaga ang entry stage ng skeleton meditation method sa likod ni Fengziu. Tahimik na lumitaw ang kanyang skeleton clone. Nang may bahagyang ngiti, sinabi niya sa ganitong bilis kumpara sa isang karaniwang henyo. Dapat mas magaling ako ng 100,000,000 beses, di ba? Sakto namang dumating ang isa pang instructor para pakalmahin ang sitwasyon. Mukhang napakagaling ng progreso mo sa meditation method. Kung ganoon, magkakaroon tayo ng practical test bukas. Bahagyang nagulat si Fengziu. Test? Parehong gulat din ang iba pang estudyante. May combat class na agad tayo bukas. Hindi ko pa nga naabot ang entry stage ng sarili kong meditation method. Samantala, mas natuwa pa si Lurinjia. Sa loob-loob niya, malamig siyang tumatawa. Zeo. Ibang-iba ang combat class sa meditation. Ang specialty ko ay nasa battlefield. Tingnan natin kung hanggang kailan makakapagpanggap ang isang mahinang manok na tulad mo. Diretsong lumipat ang eksena pabalik sa undead realm. Muling lumitaw si Fengziu sa kanyang skeleton avatar. Habang nakatingin sa kanyang mabutong mga kamay, tahimik siyang bumulong. Matapos maabot ang entry stage ng skeleton meditation method, mas humaba ang oras na pwede akong manatili sa undead realm. Pinalitaw niya ang kanyang staff at mahigpit itong hinawakan. Hindi ako pwedeng magpetiks. Kailangan ko pang pumatay ng mas maraming undead creature bago tuluyang maubos ang aking spirit power. Nang walang sinasayang na segundo, sumugod si Fengziu sa laban. Isa-isa niyang mabilis na pinagpapatay ang mga undead na gumagala sa kaparangan. Gusto niya pang manghuli ng mas maraming monster, pero matapos ang mahabang labanan, huminto siya at pinagmasdan ang paligid. Napakaraming basag na skeleton ang nakakalat sa paligid niya. Halos ubos na ang spirit power ko ngayon, sabi niya sa sarili. Sakto namang lumitaw ang system. Tumaas ang professional level ng host. Lumakas ang iyong accompanying skeleton clone. Ngumiti si Fengziu. Hindi rin pala nasayang ang mga pagod ko. Kinumpirma niya ang upgrade. Agad na dumaloy ang enerhiya sa kanyang skeleton body habang sabay silang nag-evolve ng kanyang clone. Ilang sandali pa, natapos na ang pagpapalakas. Tumaas ang kanyang agility at spirit attributes tapos nagpakita ang system ng isa pang notification. Tagumpay ang upgrade. Automatikong natutunan ang bagong skill na Brutal Strike. Nanlaki ang mga mata ni Fengziu sa gulat. Pwede pala akong makakuha ng bagong skills ng dahil lang sa pag-upgrade. Nagpaliwanag ang system, Brutal Strike. Apprentice level, entry stage. Skill effect, mabilis na tinipon ang matinding lakas sa isang atake. Ang dami ng pinsala ay nakadepende sa strength attribute ng gumagamit at sa skill proficiency nito. Tumango si Fengziu na may pagkakontento. Ayos. Sa pamamagitan ng skill na ito, mas mabilis kong mapapatay ang mga undead creature. Pero pagkatapos niya itong sabihin, tinamaan siya ng matinding sakit ng ulo. Napaluhod siya sa isang tuhod habang hawak-hawak ang kanyang ulo. Masyado akong nakafocus sa pag-check ng bagong skill ko kaya nakalimutan kong ubos na pala ang spirit power ko. Agad na lumipat pabalik ang eksena sa sports field ng high school. Mag-isang nakaupo si Fengziu at nakahawak ang isang kamay sa kanyang noo. Sobrang sakit ng ulo ko. Bakit sobrang baba pa rin ang spirit power ko? Sa sandaling iyon, napansin siya ni Bai Xiaochuan at nag-aalalang nilapitan siya. Fengziu, anong problema? Simula noong meditation class, mukha ka ng balisa buong linggo. Pinilit ni Fengziu na ngumiti. Ayos lang ako. Masyado lang nagiging mahaba ang mga practice ko araw-araw. Pero sa loob-loob niya, naisip niya, walang dapat makaalam tungkol sa system. Mula ngayon, mas mabuting pumasok na lang ako sa undead realm kapag mag-isa lang ako. Bago pa maituloy ang usapan, nilapitan na naman siya ni Liu Ringxiao para asarin. Talagang basurang profession ang necromancer. Pagod ka na agad pagkatapos ng ganoon kaikling meditation. Sumali ang isa pang estudyante. Tama. Huwag mong isiping magaling ka na dahil lang naabot mo ang entry stage ng meditation. Sa huli, kailangan pa ring patunayan ng bawat profession ang sarili nila gamit ang lakas. Napasimangot si Bai Xiaochuan. Sumusobra na kayo. Wala namang ginagawang masama sa inyo si Fengziu.
Bakit lagi niyo siyang pinag-initan? Nagkibit balikat si Liu Rinjia. Nagsasabi lang ako ng totoo. Nadinuro pa niya si Fengziu. Nang hindi nagbabago ang reaksyon, kalmadong sumagot si Fengziu, ano? Gusto mo ba ulit mabugbog? Ngumisi si Liu Rinjia. Tingin mo ba pareho pa rin ako ng taong nakaharap mo noong isang linggo? Bumunot siya ng dagger, dahan-dahan dinilaan ang talim nito, at mayabang na nagdeklara, na master ko na ang isang professional skill. Isang galaw ko na lang ngayon para matalo ka. Bago pa lumala ang hidwaan ng dalawang panig, biglang sumulpot si Instructor Liu Hu. Ang kanyang mahigpit na boses ay agad na nagpatahimik sa lahat. Ang mga skill na natututunan nyo sa paaralang ito ay para patayin ang mga mababagsik na ghost monster sa hinaharap. Hindi yan para gamitin sa pakikipag-away sa isa't isa. Agad na yumuko si Liu Rinji. Naiintindihan ko po. Humarap naman si Instructor Liu Hu kay Fengziu. Nakita ko na ang resulta ng meditation mo, pero kailangan mo ring magsikap sa combat class. Magalang na tumango si Fengziu. Opo, Instructor. Habang papalayo si Liu Hu, tahimik na naisip ni Fengziu, parang sinasadya ni Instructor Liu Hu na bantayan ako. Hindi nagtagal, tinawag ng instructor ang lahat ng mga estudyante para magtipon. Mabilis namang nagtipon ang lahat. Pagkatapos ay sinabihan niya ang isa sa mga assistant, dalhin niyo rito. Isang malaking makina ang itinulak papunta sa field at tinanggalan ng takip. Mukha itong isang matibay na humanoid golem. Habang nakaturo rito, nagpaliwanag si Liu Hu, isa itong apprentice level na test golem. Sinusukat nito pareho ang kakayahan sa pag-atake at pagdepensa. Ang lakas ng depensa nito ay nakabase sa pinakamahinang kanon unit ng mga e-base demon, ang E. Para mabasag ang depensa nito sa harapan, kailangan ng attack value na 100. Itinaas ng test golem ang parehong braso nito sa nakakapanuyang porma kaya napatawa ang ilang estudyante. Tinapik ng isang estudyante ang ulo nito at nagbiro. Mukhang ang rupok naman nito. Hindi ba natin ito masisira? Napangiti na lang si Liu Hu. Masisira. Hinampas niya ng sarili niyang kamay ang golem bago nagpatuloy. Wala pang kahit na sinong bagong estudyante ang nakasira sa test golem na ito. Kung may makakasira man nito ngayong araw gamit ang sariling lakas, ako, si Liu Hu, ang mismong hihingi ng pabuya na 20 Alliance Contribution Points sa pangalan nyo. Agad na na-excite ang mga estudyante. Ang 20 contribution points ay napakalaking pabuya. Tahimik na inalala ni Fengziu. Sa mundong ito, ang contribution points ay parang pera. Kailangan mo ito para makabili ng mga kagamitan, resources, at skills. Maya-maya pa ay nagsimula na ang practical test. Maraming estudyante ang nasasabik at nagpresentang mauna, pero giit ni Liu Hu na maghintay ang lahat hanggang sa tawagin ang kanilang pangalan. Humakbang paharap ang unang estudyante, gumawa ng hand seals, at nagpalabas ng apoy sa katawan niya. Nagbato siya ng fireball sa test golem. Pagkatapos sukatin ng impact, inihayag ni Liu Hu, attack capability 48. Kailangan mo pa ng matinding ensayo. Bakas ang pagkadismaya sa estudyante. Halos ibinuhos na niya ang lahat ng lakas niya pero mababa pa rin ang score niya. Sumunod naman, umatake ang isa pang estudyante gamit ang isang katana. Hindi rin naging maganda ang resulta nito. Isang pangatlong estudyante naman ang nagpaulan ng mga palaso. Muli, halos hindi man lang natinag ang golem. Matapos sumubok ng mga common profession, inihayag ni Liu Hu, tapos nang mag-test ang lahat ng common profession. Maaari nang humakbang ng sunod-sunod ang mga natitirang special profession. Marami sa mga ordinaryong estudyante ang napabuntong hininga sa pagkadismaya. Umasa rin sana silang makuha ang 20 contribution points na iyon. Samantala, patuloy na nakatitig si Fengziu sa kanyang system interface. Sa ngayon, nakadepende na lang halos sa skeleton ko ang mga atake ko. Kinakalkula kaya ng test golem ang pinagsama-samang lakas ng atake. Napansin ni Liu Rinjia ang seryosong mukha niya, kaya muli siyang inasar nito. Kung titignan iyang nag-aalang ang mukha mo, alam mo na sigurong pinakamababa ang magiging attack power mo, no? Binaliwala lang siya ni Fengziu. Humakbang si Liu Rinjia sa field, hinugot ang kanyang dagger, at mumisi. Ngayong natuto na ako ng isang professional skill, ipapakita ko na sa wakas ang agwat nating dalawa. Ginamit niya ang Phantom Dagger laban sa test golem. Agad na ipinakita ng makina ang resulta. Attack capability, 80. Pagkakita sa score, lalo pang yumabang si Liu Rinjia. Tumingin siya ng diretsyo kay Fengziu at nagmayabang, nakita mo yon? Ito ang tunay na lakas ng hidden profession, ang Phantom Assassin. Agad namang sumagot si Bai Xiaochuan, ano namang ipinagmamalaki mo? Hindi lang ikaw ang nag-awake ng hidden profession. Sumunod naman, tinawag paharap ang isa pang estudyanteng nagngangalang Yifan. Habang naglalakad siya sa field, kumalat ang bulong-bulungan sa mga nanonood. Naalala ko ang profession niya. Nag-awaken siya bilang isang demon hunter. Tumango ang isa pang estudyante. Tama yan. Nabalitaan kong kinuha siya agad ng magagaling na instructor ng eskwelahan pagkatapos niyang mag-awaken at gumawa pa ng isang special research group para lang sa kanya. Sabi ng isang babaeng malapit sa kanila, nakakainggit naman. Gaano kaya kataas ang magiging attack capability niya? Kalmadong hinugot ni Ifan ang sandata niya at sumugod paharap. Tumama sa test golem ang unang tira niya. Ipinakita nitong 65 ang nakuha niya. Bakas ang pagkadismaya sa ilang estudyante.
Konti lang ang lamang niyan sa akin na. Kalmado pa rin si Ifan. Hindi pa tapos. Umatake siyang muli, at sa pagkakataong ito ay ginamit niya ang Vengeance combo. Tumaas ng 88 ang score niya sa ikalawang tama. Hindi pa rin makontento, naglunsad siya ng pangatlong tira. Umilaw sa screen ang huling resulta. Attack capability, 100. Pati si Instructor Liu Hu ay tumango bilang pagsang-ayon, attack capability, 100. Tahimik na tumabi si Ifan matapos ang kanyang test. Habang pinapanood ang mga nangyayari, lihim na napangiti si Feng Zhu. Kaya pala bibilangin din ang pinagsama-samang atake. Kung ganon, hindi magiging mahirap para sa akin na sirain ang test golem na ito. Nang matapos ni Ifan ang kanyang demonstrasyon, may kumpiyansa niyang sinabi, mukhang walang makakatalo sa akin sa klase na ito. Pero agad namang nangutya si Lurendia. Nakuha mo lang ang score na yan dahil sa paulit-ulit na pag-atake. Kung alam ko lang na bibilangin ang cumulative damage, sana pala nakailang atake rin ako. Mabilis na sumagot si Xiao Chuan, bakit naman magkakaroon ng combo skill ang isang assassin na gaya mo? Hindi nagtagal, tinawag ni Instructor Liu Hu si Bai Xiaochuan para sa test niya. Huminga siya ng malalim at nagsimulang mag-ipon ng enerhiya sa kanyang bibig. Habang naghahanda sa pag-atake niya, naisip niya, isa rin naman akong hidden profession user. Hindi ko pwedeng ipahiya ang sarili ko. Pagsapit ng susunod na sandali, nagpakawala siya ng malakas na hangin mula sa kanyang bibig na tumama sa test golem. Ipinakita ng makina ang naging resulta niya. Attack capability 31. Nang makita ang score, napakagat na lang si Xiaochuan sa labi niya sa sobrang inis. Buwisit, talagang hindi kagandahan ang combo potential ng isang support profession. Humalakhak ng malakas si Lurendia. Ang yabang mo pa namang magsalita, tapos hanggang dyan lang pala ang kakayahan mo. Galit siyang tiningnan ni Bai Xiaochuan. Kung nagising din akong isang assassin, siguradong mas mataas ang attack capability ko. Tinawag na sa field ang susunod na estudyante. Isa siyang Storm Mage at agad nagcast ng Wind Magic, nagpakawala ng ilang Wind Energy Missiles sa test golem. Lumabas ang kanyang final score. Attack capability, 72. Sumunod ang isa pang estudyanteng may Earth Knight skill, sumugod paharap sa likod ng isang kalasag. Umabot ng 69 ang score niya. Pagkatapos ay humakbang ang isang Heavy Armor Warrior at gumamit ng Joint Hammer Smash na nakakuha ng nakakabilib na 84 points. Habang pinapanood ang sunod-sunod na mga estudyante, nagsimulang magbulungan ang mga manonood. May aabot ba talaga sa 100? May makakasira ba talaga sa test golem? At sino kaya ang makakakuha ng 20 contribution points mula kay Instructor Liu Hu? Tahimik na nakinig si Feng Zhu sa usapan nila. Nang sandaling iyon, may sumulyap sa kanya at nagsabing, ang huling kalahok ay ang necromancer pa rin si Feng Zhu. Agad sinamantala ni Liu Rinjia ang pagkakataon para asarin siya. Umaasa kayo sa isang necromancer. Baka nga hindi pa umabot sa 0 points ang attack capability niyan. Napahagalpak sa katatawanan ang ilang estudyante. Totoo siguro yon, pagpapatuloy ni Liu Rinjia. Saka hindi nga sigurado kung makakatayo man lang ng maayos ang skeleton niya. Mas lalo siyang napahalakhak. Kalmadong tumingin sa kanya si Feng Zhu at nagtanong, sigurado ka ba na hindi ko makukuha ang 20 contribution points na yon? Ngumisi si Lurendia. Ano pa nga ba? Itinuro niya ng may kumpiyansa ang test golem. Kung talagang masisira mo yan, kakainin ko mismo ang test golem na turito mismo. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mukha ni Feng Zhu. Ikaw mismo ang nagsabi niyan, ah. Pagkarinig sa mga salitang iyon, biglang nag-alangan si Liu Rinjia. Samantala, kalmadong naglakad si Feng Zhu papunta sa testing area. Pwede bang umatras muna ng kaunti ang lahat? Ngumiwi si Liu Rinjia. Ano? Takot ka ba na masyadong nakakahiya ang score mo kaya pagtatawanan ka ng lahat? Umiling na lang si Feng Zhu. Hindi. Itinaas niya ang kanyang kamay. Agad niyang sinimulang isomon ang kanyang mga skeleton. Sa likuran niya, isang portal na parang ibang mundo ang bumukas sa kalangitan. Sa loob nito, makikita ang hindi mabilang na mga anino ng skeleton na umaabot sa malayo. Dumaloy ang maitim na chains of energy mula sa mga kamay ni Feng Zhu habang sunod-sunod na lumabas ang mga skeleton mula sa dimensional rift. Nang hindi man lang lumilingon, nagpaliwanag si Feng Zhu, kailangan lang talaga ng mas malaking espasyo ng skill na ilalabas ko. Maya-maya, isang buong grupo ng mga skeleton ang nagtipon sa likuran niya. Sa sobrang nakakatakot ng eksena, natigilan sa takot ang lahat ng estudyante. Nautal ang isang estudyante, Feng Zhu, niloloko mo ba ako? Napasigaw ang isa pa. Akala ko 2 skeleton lang ang kayang isomon ng mga bagong gising na apprentice level na necromancer. Napasinghap ang isang babaeng estudyante. Posible kayang nakaangat na si Feng Zhu sa Black Iron rank. Bakas din ang matinding gulat kay Instructor Liu Hu. Tuluyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Kahit si Sun Xian na tinaguriang pinakamagaling na necromancer, sa kasaysayan kamakailan ay 5 skeleton lang ang naisomon matapos magising. Masigit pa ba ang talento ni Feng Zhu kaysa kay Sun Xian? Sa isip-isip ni Feng Zhu, mabuti na lang nagpigil ako. Kung hindi, siguradong mas malaking atensyon pa ang makuha ko. Nang walang ibang salita, inutusan niya ang kanyang skeleton army na umatake. Tumakbo ang mga skeleton papunta sa test golem sa nakakagulat na bilis. Nanlaki ang mga mata ni Lurendia. Ano?
Ang bibilis ng mga skeleton na yan. Agad pinaulanan ng suntok ng mga skeleton ang golem. Umabot ng 30 ang unang recorded hit. Ang susunod ay tumaas ng 45, tapos 60, saka 65. Habang patuloy na tumataas ang numero, nagkomento ang ilang estudyante. Gumawa nga ng malaking eksena, pero hindi naman talaga ganoon kataas ang attack value. Hindi sumang-ayon ang isa pang estudyante. Hindi na masama ang 65. Maraming ang warrior ang hindi man lang umabot sa ganyang score. Umiling ang isang babae. Kahit ang daming skeleton na magkakasamang umaatake, ang umabot lang sa ganitong level ay nagpapatunay na masyado pa ring mahina ang mga necromancer. Mayabang na tumawa si Lurendia. Yan na ba yon? 65 points lang. Dagdag pa ng kasama niya, sa average, hindi man lang umaabot sa 0 attack points ang isang skeleton. Kalmadong sumagot si Fengziu, huwag kayong magmadali. Simula pa lang to. Hindi makapaniwalang itinuro siya ni Lurendia. Anong ibig mong sabihin? Nagpupumilit ka pa rin bang lumaban sa huling sandali? Hindi siya pinansin ni Fengziu. Sa halip, nagsumon pa siya ng mas maraming skeleton. Kung hindi sapat ang 1-0, gawin nating 20. Isang panibagong grupo ng mga skeleton ang lumitaw sa likuran niya. Halos matulala sa gulat ang mga manonood. Ibig sabihin nagpipigil lang siya kanina. Hindi bababa sa 20 skeleton na ang nandyan ngayon. May ganito na ba kalakas na necromancer sa kasaysayan? Ngumiti ng napakatamis si Bai Xiaochan. Sabi ko na nga ba kaya talaga yan ni Fengziu. Ipinagpatuloy ng skeleton army ang kanilang walang humpay na atake. Ngayon, mabilis na tumaas ang mga attack values. 84 tapos 77. Nagsimulang magka-crack ang isang braso ng test golem dahil sa matinding puwersa. Ilang sandali lang, isa na namang sabay-sabay na tira ang tumama. 108, nagsimula ng mag-short circuit ang internal systems nito. Tapos boom, isang napakalakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa field. Maging ang attack meter mismo ay tumilapon dahil sa lakas nito. Nanigas na lang sa matinding gulat ang lahat ng estudyante roon. Nang mawala ang usok, may nagturo sa nawasak na makina at sumigaw, hindi lang pala yon 65. Tuluyang nahigitan ni Fengziu ang limitasyon ng test golem. Napasigaw ang isang babae, kailan lang siya naawaken. Sabi ng isa pa na hindi makapaniwala, hindi siya tao. Talagang hindi na siya tao. Dahan-dahang lumingon si Lurendia sa nasirang display panel. Lumampas na sa normal na hangganan ang numero at ngayon nakapako na sa 900 at 99. Napanganga siya. Papaanong nangyari ito? Kalmadong naglakad si Fengziu, pinulot ang basag na ulo ng test golem at dinala ito papunta kay Lurendia. Iniharap niya ito sa kanya at malamig na sinabi, "Ngayon, pwede mo na itong kainin." Tuluyang natahimik si Lurendia. Nagpatuloy si Fengziu, "Ayos lang kung ayaw mong kainin. Kung gayon ay mawala ka na sa paningin ko habang buhay." Kalmado ang kanyang boses pero mababakas ang matinding otoridad. Hindi makasagot si Lurendia kaya tumalikod na lang siya. Kahit habang umaatras, nagbitiw pa rin siya ng huling banta. "Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo to sa susunod." Ilang sandali pa, masayang tumakbo si Bai Xiaochan palapit kay Fengziu. "Fengziu, hindi ka panipaniwala ang lakas mo. Paano ka nag-cultivate ng ganoon kabilis? Turuan mo naman ako." Nahihiyang napakamot ng ulo si Fengziu. Normal na meditation training lang naman yon. Sa sandaling yon, naglakad palapit si Instructor Liu Hu habang pumapalakpak. "Napakahusay, Fengziu. Talagang pinahanga mo ako ngayong araw." Magalang na umiti si Fengziu. "Masyado niyo po akong pinupuri, Instructor." Seryosong tumango si Liu Hu. "Ipaglalaban ko talaga na makapasok ka sa listahan ng eskwelahan para sa mga specially cultivated talent." Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa opisina ng principal. Nakaupo ang principal sa kanyang desk habang sinusuri ang mga profile ng mga bagong awakened na estudyante. Tahimik niyang binuod ang mga resulta. Mula sa 10,000 bagong estudyante sa buong eskwelahan, 9,103 ang matagumpay na naawaken. 897 ang nabigong maawaken. Ang kabuang success rate ng awakening ay humigit kumulang 71%. May kabuang 85 na rare profession, kabilang ang Earth Knight, Chanting Priest, Storm Mage, Demon Hunter, at iba pa. Ang 85 estudyanteng ito ay maaaring direktang isama sa priority cultivation list ng eskwelahan. Subalit, nag-iba ang kanyang ekspresyon nang makita ang profile ni Fengziu. Bumulong siya sa sarili. Pero walang anumang kinabukasan ang isang necromancer. Mas mabuting huwag na siyang isama. Dahil sa naisip na yon, naghanda ang principal na tanggalin si Fengziu mula sa Elite Cultivation Program ng eskwelahan.